Magandang buhay mga utol. Binondo trip ba ang gusto mo? Tara, dalhin ko kayo dito. At mag-iiwan na din ako ng ibang detalye at presyo para sa'yo. Pero bago ang lahat, kung mapanood mo man ito, hingi lang ako ng suporta mo. Heart react, share mo lang ang video, at follow mo na din ako para sa mga video na tipid tips at laboy ideas. Ako nga pala si utol nyo, Ed King. Paano makarating? Si Google Map pala ang nagdala sa amin dito. Dahil sa sobrang daming pasikot-sikot, di na ako nagdalawang isip na humingi ng tulong sa kanya. Type mo lang Ong Pin Street, Binondo, Manila at dadalhin ka na ni Google kahit saang lupalop ka pa ng mundo. Then turn left onto Manila East Road. Bago ka palang makarating ay sasalubungin ka na ng arko ng Chinese. Pagpasok ng Ong Pin Street ay nakakita na kami ng mga Chinese street food dito at inuna na namin ang fried bao. 35 pesos each ang presyo nito pero worth it pa din kahit na mas mahal pa sa typical na siopaw dito sa atin. Fried bao. Ito ba yung niluluto sa tubig? Ito ba yun? Yung parang lalagyan ng tubig, tapos ano? Sige. Ayan. Ay, natin to. Ha? Ano yan, ano? Meron siya. Sige. Bumati tayo sa itong papel. Akin to. Ano ba? Try natin to, isang malupit. Matagal na ako nakatikim nito pero parang gawang Pinoy yun. Woo! Ayun siya. Ano ito ba ang te? Apo, chili sauce. Pero po. Kasi ito yung pinaka-sauce niya. Black vinegar pala tawag. Ano yung sinasauce? Ano to? Ito. Ano sauce po? Black vinegar. Ito yung black vinegar. Ano mas masarap? May milk tea din at baksilog pero hindi na kami nakapag-try dahil gusto pa namin mag-try ng kakaiba. Kaya naglakad-lakad muna kami para makakita pa ng ibang food trip dito. Mga ilang minuto lang ay nakakita kami ng inihaw na pusit at dahil matagal na din kaming di nakatikim neto ay sinubukan namin. 15 pesos lang pala ang isang stick kaya hindi na namin pinalagpas. Sa Baclaran ko nakita to, dito natin tatay sa Binondo. Parehas lang naman sila ng lasa. At dahil sa anghang ay nag-try din kami ng chocolate na tanghulo. At paglingon ko sa likod ay nakakita pa tayo ng tropa na galing din sa Rizal. Hoy! Layo na nararating yung pre! Mga tropa tayo nakita oh! Hey! Kasi picture mo kami. Sila pa rin. Masarap ba yan? Gumawa ka niyan! Oo nga. 1, 2, 3. Yung mga utol, nakita natin yung dalawa nating tropa na galing din sa Rizal. Bumili sila ng singsing. Shoutout nga pala sa inyo, CJ tsaka Cinco. Congrats sa kasal nyo, CJ. Matapos makaapira ng mga ropa ay naglakad-lakad pa kami at nakita namin ang isang street food na pinipilahan dito. May mga nakakasalubong din kami na may hawak ng red supot at juice kaya naging interesado kami tikman dahil dito pala sila galing. Try natin yung sugarcane juice tsaka yung vegetarian barbecue nila. Hindi ko alam kung bakit ito tinawag na vegetarian pero parang mushroom parang kakaibang mushroom. Lasang kimchi na kapag kinain mo, parang mushroom na. Tara naman natin ito. Okay. Lahat ng mga nakikita nating tao dito, nakakasalubong natin. Parang partner Itong vegetarian barbecue tsaka yung sugarcane. Kasi magkatabi sila. Kaya pag dadayo kayo dito, magkatabi sila. Daming tao. Daming mga nakapila. Masarap din to, sugarcane. At nagtanong-tanong kami kung saan pa merong mga kakaibang pagkain at tinuro kami dito sa Estero Fast Food. Mga exotic food pala ang tinda dito at sinubukan ko ang crispy fried frog na nagkakahalaga ng 240 pesos per order. Mga utol, try natin to. Alam niyo ba kung ano to? Fried palaka. Sana nakatikim na ako nito before. Tapos nakatikim din ako nito sa Pampanga. Kaya nakita natin ngayon sa Binondo, matagal na tayo hindi nakaka-try. Try natin ngayon. Palaka to, palaka. Palakang bukid, syempre.
Parang karne lang ng manok. Sakto lang yung pagkakaluto niya. Hindi mo akalaing ano eh, no? Hindi mo akalaing palaka, ano? Akala mo, manok lang, ano? Okay. Masarap, masarap. Sabi din ni Mrs. masarap. Try niya rin, ano? After sa Stero Fast Food ay bumisita din kami sa Binondo Church. Paglabas namin sa simbahan ay napansin namin ang isa pang street food na napakahaba ng pila. Sa totoo lang mga utol, hindi talaga ako mahilig pumila sa mga ganito. Pero dahil ayaw namin sayangin yung pagkakataon, pumila kami dito ng higit 1 oras. Ito pala ang Binondo Bites na nagtitinda ng sikat na Xiaolong Bao at flavored buchi. Kaya din palang matagal ay talagang ubusan ang mga stock nila at sinasalang pa nila para sa mga susunod na customer. Kaya nasilip din namin kung paano nila ito i-prepare para sa mga customer nila. Oo, tol. Ito pala yung pinila namin ng mahigit 1 oras, oh. Yan. Xiaolong Bao. Grabe yung tsura, oh. Tignan nyo. Dahil wala silang dining area doon, dito na lang natin kakainin to sa kalsada. Meron siyang chili garlic, tapos yung parang pinaka-sauce niya. Grabe yung tsura. Ang sarap. Ang sarap. Tingnan nyo naman yung tsura niyan. Grabe yung lasa. Sobrang sarap ng lasa, oh. Worth it yung pila. Worth it yung pila. Yun pala yung pinakadahilan nila kung bakit nila pinipilahan ng ganun kahaba, ano? Sobrang sarap. Pangalawa nating tatry. Yan yung buchi. Custard flavor yan. Isa pala to sa mga pinila natin doon sa pagkahaba-habang pila. Titingnan natin. Pero dun pa lang sa una nating na-try, Xiaolong Bao. Solid na eh. Talagang worth it na eh. Pero tatry pa natin ito sa buchi custard flavor. Sarap. Grabe, oh. Nalong panalo. Sarap nung custard, no, mga utol. Try natin tong isa. Talagang hindi natin papalagpasin yung mga ganito, mga utol. Ito. Ube flavor naman. Buchi, ube flavor. Mas matindi to. Mas matindi to, mga utol. Ubing-ubi yan, oh. Grabe, solid dito sa Binondo, mga utol. Ito yung isa sa wag na wag niyong papalagpasin pag bumisita kayo dito. Mahaba man yung pila dito, pero worth it. Sa totoo lang, lahat naman ng napuntahan namin masarap eh. Ito lang talaga yung parang isa sa mga pinaka-tumatak. Yung ibang mga resto dito, hindi na namin na-try kasi sa mga street food, medyo busog na kami talaga eh. Siguro sa susunod na lang pagbalik namin dito, try namin yung mga resto, no? Maraming salamat mga utol.